Purihin ang Panginoon, salamat po na tayo ay mayroong kalayaan na umawit at magpuri, sumamba sa Diyos sa pamagitan ng mga awitin makalangit. Tayo po ay manalangin para po sa ating pagsisimula ng gawain po na enhancement. Dakilang Diyos, aming Ama Banal at po amang langit. Sa mga sandali pong ito, aming kinikilala ang iyong kabutihan, kadakilaan, kabanalan mo. At kami po ay nagpupuri sapagkat sa buong maghapong ito ay ang iyong pong biyaya, ang iyong awa, kagandahang loob ay aming naranasan. Sinamahan mo kami, iningatan, pinagpala, ginabayan, nandoon yung proteksyon, nandoon po yung provision mo, nandoon po yung kalakasan at kagalingan din sa mga may karamdaman. Salamat po, Panginoon, na sa gabing ito, amin pong bibigyang pansin at pagpapahalaga ang iyong mga salita na pagkain ng aming kaluluwa. Dumadalangin din ko na ang bawat anak mo po, Panginoon, ay mapagpala ng aming pong pag-aaralan at ang banal mong Espiritu ang aming maging dakilang guro. Paunawa mo sa amin, Panginoon, dito sa ibabaw ng mundo na ito, kami na yung mga anak, habang kami ay pansamantalang nabubuhay ito, ay amin pong makita ang kahalagaan ng amin po, Panginoon, pinagtutuunan ng isip, damdamin, kalooban at pananaw sa buhay ay hindi po yung mga pansamantala. Isaalang-alang po namin ang magiging kalagayan ng buhay namin sa kabila pa ng buhay na meron kami dito sa lupa. Kaya gamitin mo yung lingkod, daluin ang pagpapala po, Panginoon. Hawakan niyo po ako physically at makaramdam po ng tunay na maalwan, maayos na pakiramdam at ikaw po lang ang siyang maluwalhati. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak, Panginoon, hindi naman po dito sa area ng Cavite, pati rin po yung nandoon sa gawin ng Taguig, sa gawin po ng Oriental Mindoro, Marinduque, Panginoon, at mga anak mo rin po sa ibang bansa na naka-join, pagpalain niyo po ang lahat. Sa iyo, aming tagubilin, Ama, sa pag-aaralan ngayong gabi, sa pangalan po ni anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan. So, purin po ang Panginoon. Hallelujah. At biyaya po ng Diyos, atin po ngayon tatalakayin ang Kabanata 6. Meron na pong nagbigay ng komento. Ayan po. At mula po ito sa isang lingkod ng Panginoon, ang Pastor Lita Prodigalidad. Magandang gabi po, Nanay Lita. Diyan po sa gawi po ng Hundredfold Covenant Assembly of God. Pero siya po ay nanirang sa may gawi ng Salinas. Ito po ang kanyang sagot. Ay para sa akin, ang akin dangal. Parehas po may problema ang mahirap at ang mayaman na nakadepende sa sitwasyon. May mayaman, mas maraming problema. May mahirap na may mga problema din. Pero kung Kristiyano ka, may paglalagakan ka ng problema at yan ay ang Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Napakayaman po ang inyong sagot, Pastor Alita. Pagpalagay ng Panginoon. Tunay nga po yan. So mamaya po, atin pang lilimiin mabuti. Yan pong part na yan. So bago po sa atin pong pagtunghay sa pinakanilalaman po ng ating pag-aaralan, ay mainam po atin munang bigyan pansin ang ika-6 na kabanata at babasahin po natin yung pong unang 6 na talata. Ano po? Ayan. Biyaya po ng Panginoon, ay basahin po natin ito hanggang 10. Hanggang 10. So, pasensya na po at talagang ako po ay kailangan gumamit ng tissue paper tonight. Okay. So, 1 Timothy chapter 6 verse 1 hanggang 10. Ito po. Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. Next verse.
At kung ang kanila namang amo ay kapwa nilang mananampalataya, ang kanilang pagiging magkapatid ay hindi dapat maging dahilan ng hindi nila paggalang sa mga ito. Sa halip, dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang nakikinabang sa kanilang paglilingkod ay mga mananampalatayang minamahal nila. Ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. 3. Kung nagtuturo ang sinuman ng ibang katuruan at hindi sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoon Jesucristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, 4. Siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at masasamang hinala. Mahilig din siya makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito ay nag-aakala ng relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Sa katunayan, may malaking ngang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masyahan. Ayan po. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Amen. Amen. Kaya dapat tayo masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Ayan po. Maganda po itong verse 8. Ano po? Ito po ay isang malaking challenge sa atin. Ikaw ba'y nasisiyahan na? Na meron ka namang damit, may pananamit ka naman, may sinusuot ka, kumakain ka naman, biyaya ng Panginoon, masaya ka na ba? O naghahangad ka pa ng higit? Talatang 9. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Grabe, ano po? And then, sabi po, ang mga nagnanasang verse 10. Okay. Sa talatang 10, ito po, sabi nga, sapagat dahil dito, okay, basahin ko po sa matandang salin, abay natin ko po yung sa PowerPoint na verse. Dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ayan po. So, purihin ang Panginoon. Yung pong unang 5 talata ng Kabanata 6 ay may kinalaman po ito doon sa relasyon, pakikitungo ng mga manampalataya, lalo na nga po ng mga amo, ng mga employer, sa kanilang employee, sa mga namamasukan na kasambahay, tapos po yung kanilang amo, ang binibigyan po ng aral ni Apostol Pablo na tratuhin ng wasto. Ano po? Pakisamahan ng tama at ituring sila na hindi mga alipin. Sa halip ay ituring silang, lalo nga po, binabagit kung sila ay manampalataya, sila ay kasambahay sa panampalataya, sila po ay kapatiran. Kaya tunay nga po sinasabi dito na dapat lang pakitunguhan ng maayos. Ano po? So, yun yung binabagit ni Pablo. Ang sino may nagtuturo ng ibang aral, okay, ay binigyan po ng babala ni Paul, dapat maging maingat. Ayan. So, papasok po tayo ngayon sa talatang 6 hanggang sa huling verse ng atin pong pinag-aaralan ngayong gabi. Ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Inulit ko po, si Timoteo ay young pastor sa iglesia po sa Efeso. So, nung sumulat po itong si Paul kay Timothy, ay nagpapastor po si Timothy sa church sa Ephesus. Ayan. At bilang isang batang pastor, marami siyang nakakasama, nakakasalimuha sa iglesia ng mga matatanda. At dito ay binigyan ni Pablo si Timoteo ng ilang mga tagubilin, payo, paalaala, kung paano mamumuhay si Pastor Timoteo, the young Pastor Timothy, na naayon sa layunin ng Diyos na pagkatawag sa kanya. Pangalawa, siya rin po ay binigyan ng aral ni Apostol Pablo para magpakita ng magandang halimbawa sa mga matatanda
sa iglesia, sa mga kabataan, at kahit po sa mga namamasukan, ang turing ay alipin sa kasambahay. Ayan po. Alright. So, ngayong gabi po, ang ating paksa nga ay balikan po natin ito, namumuhay na may kasiyahan. Ayan. At yung pong word na kasiyahan, meron po ito na tawag din po dito na yung contento. In English po, yan ay contentment. Yung po reflection natin po sa araw na ito ay binigyan din po kasi ang pagiging kontento. Meron kang kasiyahan sa anumang bagay na tinatangkilik mo, pinagkakaloob ng Diyos sa iyo. So, lawakan pa po natin ang pag-aaral ngayong gabi. Ano po? At paano po ito ating pasisimulan? Sa panimula po ay ganito ang amin pong nais iparating. Sabi nga po diyan, ang isang hangarin ng tao ay ang meron siyang kasiyahan sa buhay o pagiging kontento. Tunay nga po, ang hangad ng tao, kahit manampalataya, ay meron siyang contentment, meron siyang kasiyahan. Hindi siya yung tao na walang kapanatagan, wala siyang kapayapaan, walang kapirmihan ang kanyang isip, at laging may pagnanasa, may paghahangad sa mga bagay na magbibigay sa kanya ng satisfaction. At ang sabi nga po dito, ano nga ba ang dahilan at maraming mga tao hindi kontento sa buhay? Ayan, mag-isip nga po tayo saglit. Meron po kayong kilala, meron kayong alam na tao na talagang sa bawat araw na gawa ng Diyos ay napakarami niyang mga daing, maraming mga himutok, maraming mga saloobin na punong-puno ng mga damdamin na siya ay nade-depress, na-stress, at maraming hinahangad sa buhay. Wala siyang satisfaction, hindi siya kontento. Sabi nga po dito, sa mga talatang nabanggit, ay pinahayag po at tinuturo ni Apostol Pablo kung paano magiging kontento sa buhay ang mga manampalataya. At ito po yung ating pag-aaralan. How to be contented in life as believers. Okay. Sabi po dito sa ating balangkas, ano po ang una? Ang sagot po dito na tinuturo po, paano maging kontento sa buhay? Number 1 po ay dapat may kabanalan na may kasiyahan. Ayan. Ito po word na ito, sinasabi nga po dito ng Apostol Pablo, sa katunayan may malaking ngang pakinabang sa relihiyon, ngunit kung ang tao ay marunong masiyahan. Sa matandang salin po, sabi po dito, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Ayan po. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay may malaking kapakinabangan. Godliness with contentment is great gain. Alam niyo po, ang pagiging godly, ang pagiging makadiyos, ang pagkakaroon ng buhay at karakter na meron pong kabanalan ay hindi po siya po pwedeng overnight. Godliness is not an overnight process ng iyong spiritual growth, ng iyong maturity. Ito ay long-term process sa atin pong buhay. Sorry po. Okay? So, sabi po dito, paano natin ito gagawin? Ang una pong binabanggit dyan, mamuhay na may kabanalan gaya ng inaasahan sa inyo. Ito pala, may expectation. Mayroon pong inaasahan
sa mga manampalataya, sa mga taong nakakilala na kay Kristo. Lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, kumbaga, from this corner, magagamitin ko po itong aking cellphone. Ito yung starting point mo. Dito ka nakakilala kay Lord sa area na to. Ang journey mo dito. At habang ikay naglalakbay sa journey mong ito, let us say, ito tayo. So sa ating paglalakbay, step by step, we're moving forward. Meron sa ano pa, step by step, we're moving forward. Ayan. So along the way, along our journey of faith, journey of Christian life, ang sinasabi ni Paul, mahalagang makita natin yung godliness na character ay nagwo-work sa ating buhay. Ano po? So, wala pong na-born again na immediately ay naging holy, naging godly, naging banal. Wala po. Okay? So dito po, sabi nga, ang godliness na karakter ay lumilikha sa buhay Kristiyano ng, ito na po, so kapag ka ang tao ay namuhay na naayon sa hilingi po na kabanalan ng Diyos, sabi nga, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. So ibig sabihin po nito, sa ibang salin po, binabanggit po dyan, na ganito, ano po, kapag po ang tao ay meron tumpungang relihiyon, as if ang taong ito ay tunay po na magiging banal, hindi po tayo pwedeng pabanalin ng relihiyon. I tell you. Inulit ko po. Hindi po tayo pwedeng pabanalin ng relihiyon. Kung meron po magpapabanal sa ating karakter at lilikha po sa ating buhay Kristiyano ng kabanalan, ay walang iba kundi ang atin pong personal relationship kay Lord Jesus Christ. Pangalawa, yung personal relationship mo, dinidiligan mo yan ng Word of God. Dinidiligan mo yan ng panalangin. Amen. Alam niyo po, ang naging hangad ko po, sensya na po, galis po ako ng aking jacket at naiinitan na po ako. Mula po nung tayo ay nagkaroon, meron po tayong prayer cell dito sa church, prayer room. Ang akin pong personal na deal sa Lord, personal ko po, ay hindi ko palalampasin ang bawat araw na hindi ako nakapasok sa room at nakapanalangin. Napaka-privilege po namin dito sa pastoral house kasi andito po ang prayer room. Sa inyo po na malalayo, siyempre po, it will take extra time, travel, money para makapunta. So, nagagawa naman po yun sa bahay, sa inyong room. But personally po, naging ano ko po sa Lord, na I will not let the day pass by at umabot ang hating gabi na hindi ako nakapasok sa prayer room at nakapanalangin. So, yun po yung aking personal deal kay Lord. Okay? Kasi po, naniniwala po ako, kailangan in-nurtured mo ang karakter mo bilang Kristiyano para maging ikaw ay isang Kristiyanong totoo na tinatahak mo ang landas ng kabanalan. Amen. At kung ito po ay atin nga pong isinasakatuparan, sabi nga po, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Ano po? Sabi po dito, ikaw naman ang palataya, if you are living your life na merong dinesign na godliness ng character mo,
Ang sabi po dito, sa tinuturo po ng salita ng Panginoon, nagkakaroon ka ng kaganapan na fulfilled. May fulfillment ka sa buhay mo. Ayan po. Meron kang satisfaction. Alam nyo, makita natin po dito na kapag ka ikaw ay mayroong pagbibigay pahalaga sa salita ng Diyos, kapag ang salita ng Panginoon ay iyong inaaral, pinagbubulay-bulayan, iniintindi, at inilalakip sa buhay, isinusunod, sinasagawa, ano po, ang magiging resulta po niyan, yung binabanggit nga po natin ngayong gabi, na meron kang fulfillment. Nandun yung kaganapan. Nandoon yung kasiyahan mo. Kasi alam mo na ang Diyos ay kasama mo. Pangalawa po, ayan yan, nasisiyahan ka. You are satisfied. Okay? At alam ko po, ang mga anak ng Diyos na nagtatapat sa Panginoon, masasabi natin palagi, meron tayong kasiyahan. Nasisiyahan tayo. Kung ano man po meron tayo dito sa lupa. Because we know, sa langit, meron tayong naghihintay na tunay na tahanan. Amen. Isa pa po, sabi po dyan, ay pagiging lubos. Pagiging lubos. Meaning to say po niyan, ay naranasan po natin yung completeness. The only way for us to be complete ay walang iba kundi po ang ating Panginoon Jesucristo. Masasabi po natin, in Christ, we are complete. Sabihin niyo po dyan sa inyong bahay, sa inyong katabi. Kay Kristo, tayo ay lubos. Kay Kristo, nalubos tayo. We are complete in Christ. So kung meron ka mang pangailangan, at yun naman yung totoo, everyday meron tayong need dito po sa ating pansamantalang buhay. Everyday kailangan mo na magtrabaho para meron kang kitain na pera. Kailangan magtrabaho ka. Kaya yung iba po ngayon na apektado po, yung mga walang bakuna na hinigpitan na, no vaccine, no ride, at saan mang establishment, hindi ka makakapasok. Hindi dahil face mask at face shield ang required, kundi ngayon po nahanap na ang vaccination certificate. Kailangan bakunado ka na. Ultimo po sa tricycle, ay meron na pong nakalagay na notice, no vaccine, no ride. At nakalagay na rin po doon sa loob ng tricycle, pag upo mo, magkita mo sa harapan mo, nakasabit na yung vaccination card noong pong mga driver ng tricycle. Nag-iigpit. Ano po? So, talagang, kung hindi ka sa Panginoon, titingin sa sitwasyon ng buhay natin sa ngayon, marami kang pagtatanong, marami kang paghahanap, marami dissatisfaction, discontented. Yan po, kambal po yan eh. Dissatisfied, discontented, walang kasiyahan, walang kasapatan. Ayan. Kaya kapag ka po ganun na Kristiyano, mareklamo po eh. Yan pong Kristiyano, marami pong mga gusto mangyari sa buhay niya, pero hindi niya matanggap na nasa kanya na at naghahangad pa, gusto pa ay labis at labis. Malimit po yung tao naghahangad ng labis ay lalo pong hindi nasisiyahan. Wala po siyang kakontentuhan sa kanyang sarili. Kaya ano po ang pinapaunawa po dito ni Paul? Magkaroon po tayo ng ganitong katangian. Sabi nga po, wala nang mas hihigit pa na kapakinabangan sa buhay, kundi ang namumuhay sa kabanalan. Amen. Ano po? So, kung ano mong unawain itong verse,
malinaw po yung binabanggit po nasa superlative degree si Paul sa kanyang pangusap. Wala na ibang kapakinabangan sa buhay kundi ang namumuhay sa kabanalan. Again, ang kabanalan po ay itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na dapat po natin landas na tinatahak sa buhay. Pero 101%, wala pong po pwede sa atin magsabi na ngayong panahon na ito, ikaw ay 101% ng godly or banal. Hindi po. Ang atin pong kabanalan ay ang ating Panginoong Yesus. Makita niyo po, ang ating pong pisikal na katawan, tinitira po tayo ng kaaway sa pamagitan ng karamdaman. Binibigyan po tayo ng sakit, pinaraan po tayo sa sakit, iba't ibang uri ng karamdaman po, pinadadaan tayo. Pero totoo po yung sabi nga, hindi pwedeng salingin ni Satanas ang iyong kaluluwa at iyong spirito sapagkat iyan ay pag-aari ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, kasunod po nito ay tingnan po natin ang halimbawa ni Apostol Pablo. Ano po? So, sabi nga po dito ni Apostol Pablo ay sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ang halimbawa po ni Paul, Philippians 4 verse 11, sabi nga po dito, hindi ko sinasabi, ito po yung verse, ito dahil sa kayo'y, excuse me po, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinag-aanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam mo, napakagandang confession ito ng isang manampalatayang nagmamature sa faith at lumalalim ang karanasan sa Panginoong Jesucristo. Inulit ko po, isang napakayamang patotoo itong binabanggit ni Paul na lumalalim sa panampalataya, lumalago sa kanyang personal na pagkakilala sa Panginoon. Sabi nga ni Paul, ulitin po natin, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo ay pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Sabi nga po ng song na papuri kahit ano ang kalagayan. Diyos ay maasahan. Siya'y makapangyarihan. Amen. So, yun po. Dahil ang atin pong paksa ay namumuhay na may kasiyahan, ang binibigyan po ni Paul dito, kasi po, hindi po itong babanggitin ni Paul na ito ay meron siyang alinlangan na hindi pwedeng gawin at ipamuhay ng mga manampalataya o na iglesia. Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito ay totoo sa kanyang buhay, naranasan po niya at sinasabi nga po niya na ito ay mahalaga na ipamuhay ng mga manampalataya. Ano po yung sinabi ni Paul? Follow me as I follow Christ. Tularan ninyo ako katulad ng pagtulad ko kay Jesucristo. Ayun po. Niniwala po ako, bakit yung godliness, yung pagpapakabanal, na meron tayong kasiyahan, malaking pakinabang. Kasi po, yung pananaw mo na to live a godly life, magiging perspective, positive, perspective ng buhay mo is how to please the Lord. Paano mo mabibigyan lugod ang Diyos sa iyong buhay? Yun po yun. Okay? So, si Pablo po mismo ay nagsabi ng ganito. Sa Hebrews 13:5, sabi po dito, ayan, huwag kayong magmukhang pera. Masyada kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ayan. Purihin ang Panginoon. Alam ko po,
lahat naman ng mga mananampalataya, hindi pwedeng walang pera sa bahay. Mga kapatid, alam ko po, kahit paano, meron kayong pera sa inyong wallet, may pera kayo sa inyong pitaka, may pera kayo sa inyong cabinet, o saan man kayo nagtatago ng inyong pananalapi, di pwedeng wala iyan. At kung ikaw ay nag-iimpok sa bangko, malamang meron kang ATM card o meron kang passbook at iyan ginagamit mo para sa iyong pag-iipon ng pera. So, ibig sabihin, wala pong tao, walang pamilya na hindi po sila gumagamit ng salapi. May salapi. At ang atin nga pong lilinawin dito, ang salapi ba ay ugat ng kasamaan? Is money the root of all evil? Ano po ang inyong sagot? Sapagkat sabi po dito na may akda ng Hebreo, huwag kayong magmukhang pera. Masyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So, ang tao po na naghahangad ng landas ng pagiging matuwid, pagiging banal, pagiging godly sa harapan ng Panginoon ay hindi po siya mukhang salapi. Hindi po yan mukhang pera. Hindi mukhang bibig lagi walang pera, kahit may pera. Kaya yung minsan po nagsasabi dyan, wala raw siyang pera, pero sa totoo may pera naman. Ayan po ay nagkakasala ng pagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling sa tao, nagsisinungaling sa Diyos. Kaya kung ikaw ay bukang bibig mo, wala kang pera, pero meron ka naman pera, tingnan mo, baka naman kaya sinasabing wala kang pera, kahit may pera ka, sapagkat hindi ka masiyahan kung anong meron ka. So kung hindi ka nasisiyahan kung anong meron ka, lalo sa pera, ay talagang ikaw ay lagi ng bukang bibig, wala kang pera, gusto mo maraming pera, baka hindi ka makatulog, wala kang pera, o yung asawa mo, kasama mo sa bahay, wala kang ginawa kung hindi ukil-kilin, wala kang ginawa kung hindi sabihan, makulit ka na, magtrabaho ka, maghanap buhay ka, walang pera, kailangan mo ng pera, anong gagastusin natin, saan tayo kukuha ng pera? Kaya minsan, dahil po sa pagkahumaling sa salapi, sobrang paghahangad sa pera, ang karakter ay nag-iiba. Ang dangal, nagkakaproblema na po sa kanyang dangal. Ang tanong nga po natin, ano ba ang mas mahalaga? Salapi o dangal? Ang sagot nga po na ang ilan po ay mahalagang merong dangal. Mahalaga din merong pera. Parehas lang yan. Pero ang kailangan yan ay paano mo i-manage ng maayos ang pananalapi. Lalo nga't alam mo, ang iyong tinatangkilik yan ay nagmumula sa Panginoon. Ayan po, Sister Thelma Lorenzo, nag-send po ng comment. Sabi niya, mahalaga po, Pastor, ay ang dangal. Sister Gia Galit, dangal din po raw. Siyempre, kung meron ka namang, ayan, Herdaline Berna, dangal, mukhang 3-0 po ang scoreboard. Siyempre, dangal, ayan na po. So, kung ang tao ay iniingatan niya ang kanyang dangal, pagdating po niya sa pagmamanage ng finances, ng pera, ay hindi po siya nagiging mukhang sugapa, medyo masakit po aking word, sakim, hindi siya ganid pagdating sa pera. Maluwag ang kanyang palad sa pagtulong sa pamamagitan po ng pagkakaloob ng salapi o pera. Hindi siya nangihinayang na tumulong sa pamamagitan po ng salapi sapagkat alam niya mahalaga na yung kanyang character ay nagbi-build up siya ng godliness. At yun nga po, ang tao po namumuhay ng may dangal, may pagpapahalaga sa kanyang dangal, ay sinasaalang-alang po niya yung godliness. At kapag nga po tayo pinangibabawan, pinangunahan, pinagarian, nandyan ang espiritu ng kabananan. We are working on
ang godliness in our life. Therefore, makita natin po, yung pagiging kontento, nasisiyahan po tayo sa anumang bagay po na meron po tayo sa buhay. Amen. Huh? So, sabi nga, ulitin po, huwag kayo magmukhang pera at masaya na kayo sa anumang nasa inyo. Kaya nga po ba, sana po, ang prayer natin, mga Kristiyano, mga pamilya mananampalataya, hindi niyo po pinag-aawain ng pera. Huh? Wala pong nagsusumbatan ng dahil po sa pera. Wala pong nagtatanong. Wala pong lihiman. Ano po? Wala pong nagkukwentahan. Ano po? Hindi po nagkukwentahan. Hindi nagsusumbatan. Amen po ba? Magpasalamat tayo na binibiyayaan tayo ng Diyos ng pangailangan natin pong pera, pero wag po tayo, ayan po, Hebrews 13:5, hindi po aking salita ito, wag po tayong magmukhang pera. Kulang na lamang yung mukha mo ang ipalit doon sa 1,000, sa 500, alisin yung picture ni mag-asawang Aquino, ikaw na ipalit, tanggalin na yung mukha ni Andres Bonifacio, ikaw na ang ipalit. Alisin na ang mukha ni President Manuel Rojas, mukha mo na ang ipalit kasi mukhang pera. Huh? Alam niyo po ba, ang tao mukhang pera, maramot. Amen po ba? Huh? Ang masakit nga po nito, baka manampalataya ka na, tapos ang damot-damot mo. Meron ka namang itutulong, ayaw mong tulungan. Ngayon naman pong iba, natulungan na, pero walang kasiyahan. Hingi at hingi pa rin. Huh? Ang tawag po doon, wala ka nang ginawa, kung hindi gatasan mo. Ginagatasan mo na ang iba. Ginagatasan mo ang kapatiran mo. Mabuti na lang hindi nadadala sa'yo. Pero malapit na. Oh? Kaya ano ba meron tayo magpasalamat ko sa Panginoon? Naalala ko po tuloy yung isang nanalangin. Lord, ang prayer niya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng 500. Kaya ang kulang po ng 500. So, natulog siya kinabukasan. Aba, may dumating na 500. Tapos sabi niya, ay, answered prayer na ako. Kaya lang, Lord, sana hindi lang 500. Huh? May mga pagkakataon po kasi tayo, specific yung prayer natin, sinasagot tayo ng Diyos, specific din, pagkatapos nagreklamo tayo sa sagot ng Panginoon. Di po ba? Mabuti na lang ang Diyos ay hindi Diyos na nanunumbat sa kanyang ginagawa sa iyo. Siya ginagawa ng Diyos sa atin. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon. Masiyahan na kayo, anuman ang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos. Amen. Sige nga po, sabihin natin lahat, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hallelujah. Puri ng Panginoon, pwede po ba natin masabi lahat ngayong gabi, mga kapatid na ka-join sa enhancement. Ito pa ako ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Tayo lahat, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen. Kaya, paano ka pa hindi makaging kontento sa buhay? May pangako ang Panginoon sa atin, hindi tayo iiwan, hindi tayo mababayaan. Alam niyo po, yung mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, na problema po noon, ano ko, marami po sa inyo, talaga nahihirapan po, nag-struggle sa inyong pong tirahan, wala kayong sariling bahay, umuupa kayo, nagigipit kayo, ginigipit kayo ng inyong nung may-ari ng bahay na inyong inuupahan. Minsan, nagtatago na nga dahil wala kayong pambayad. Huh? Marami po kasing ganun eh. Pero dahil ang Diyos ay mapagmalasakit, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay Diyos na hindi nagpabaya kailanman. Amen. Ang Diyos na yun sinamba, ang Diyos na yun pinaglingkuran, ang Diyos na yun tinatawagan, ang yun Diyos na Ama sa langit. Ang pangako ng Panginoon sa atin, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya kung ang kailangan mo, pera, bibigyan ka ng Diyos. Matthew 6:33, Malakay 3:10, Matthew 7:7 and 8. Amen. Huh?
Kaya wag po tayong puro reklamo pagdating sa pera. Wag din po tayong magkain, wag tayong maging mapag-imbot. Ano yung mapag-imbot? Covetous. Kaya pagdating po doon sa dapat pinagpala ka ng Panginoon, bigyan ka ng blessing ng Panginoon. Alam mo, ang prinsipyo ng Biblia, ano bang blessing ng Panginoon sa'yo? Financial, 10% ibibigay mo kay Lord. Huwag mong itatago, huwag mong aangkinin yun. Huwag 100% sa'yo. Yung 10% pag-aari ni Lord. At may mga pagkakataon, sinusubok po tayo pagdating sa pera. Sinusubok tayo ng Diyos pagdating sa pera, salapi. At yun po ay may pagtuturo, may pagtutuwid. Kaya mga kapatid, yung pong paladain, yung lagi pong sa bahay nila, pinag-aawayan ng pera, pinagtatalunan yung pera, naghahanapan ng pera. Si Mister, mag-ientrega ka nga kay misis mo, pagkatapos maghahanapan mo, mag-ireklamo ka, bakit iyon lagi pinapakain sa iyo. Si Mrs., hindi nagtatapat kay Mister, na iyon ang kanya namang hawak na pera. Minsan po sa loob ng bahay, kanya-kanya pong taguan yan. May tago si Mister, may tago si Mrs., may tago ang mga anak. Kanya-kanyang taguan ng pera. At minsan po, kapag nagtago ng pera, napapasukan din ang espiritu ng paghihinala. Pag talagang nagmukha kang pera, may mga pagkakataon, nawawalan ka ng tiwala, naghihinala ka sa kasama mo sa bahay. Manbawa, gabi, binilang mo, 1,000 yung pera mo. Pagkatapos, pinasok mo sa taguan. And then paglabas mo, nakita mo naman, pumasok yung anak mo, ang tagal doon sa kwarto mo, na pinagtaguan mo ng pera, umaandar na utak mo. Naku, baka nangungupit ang anak ko to, baka nanakawa na ako. So paglabas ng anak mo, papasok ang uli. Bubuksan yung lalagyan mo ng pera, magbibilang ka na naman. Na hindi naman pala nakulangan. Kasi nga ang utak mo, umaandar na sa pera. Ang pera na ngayon, ang nagmamaniobra ng utak mo, karakter mo. Hindi po dapat ganun. Amen po ba? So, hindi po nakikita yung godliness sa ganung bagay. Tandaan natin, kabanalan na may kasiyahan. Ituloy po natin. May 30 stages ang buhay ng tao. 3 bahagdan ang buhay ng tao. 1 Timothy 6, 7, at 8. Sabi nga po din sa talatang 7 at 8, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya dapat tayo masiyahan kung tayo ay may pagkain at pananamit. Hallelujah! Binabanggit po dyan ang 2 talata po para maintindihan po natin na tayo pong tao, may 3 stages po tayo na buhay. Yung pong unang verse, binabanggit dito ni Paul, sabi nga po, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Sorry po. Ang tinutukoy po dito, ayun pong tayo ay nang ipinanganak. Panahon ng ipinanganak. Tandaan po natin, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya dapat tayo masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Amen. May panahon, ipinanganak ka. Lahat po tayo. We all go to this stage of birth. Pinanganak po tayo. Iba't ibang alam po ng petsa, ng lugar, at ng magulang. Pero lahat po tayo dumaan na tayo po ipinanganak. Pangalawa po, tayo sinilang na walang anumang taglay dito sa mundo. Amen. Wala po tayong taglay na anuman. At sabi nga, tanging katawan at buhay lamang ang ating taglay. Nang pinanganak ka, yan ang katayuan natin. Yan po kalagayan natin. Lumitaw tayo sa mundong ito, ipinanganak tayo ng ating ina. Paglabas po natin, wala naman po ipinanganak na nakasuot na po siya ng terno. Wala pong sanggol na paglabas niya, siya ay naka-diaper na o siya po ay naka-pantalong maong na jog o Levi's
o wala po siyang suot. Paglitaw niya, na meron na po siyang coat and tie. Hubad, hubo ang kalagayan po ng sanggol na isinilang. At ang makita mo lang sa sanggol na sinilang ay pag-angat sa kanya noong po nagpaanak ng midwife, makita mo yung sanggol ay meron pa pong pahid, meron pong bahid ng dugo galing po doon sa nanay. So yun, walang anumang taglay tayo nung sinilang dito sa mundo. Tanging katawan at buhay lamang po ang ating taglay. Pagkatapos po nito, ang second stage po naman, tinutukoy dito, ay panahon ng kamatayan. Ayan. Lahat po tayo may schedule ng kamatayan. Amen po ba? May schedule na po tayo ng kamatayan. Kaya na po, may nakita ko sa Facebook. Kala ko po totoo. Na nakalagay po namatay na si Chris Aquino. Pumanaw na si Chris Aquino. Yun naman po pala ay panag-inip lamang ni Christy Fermin. Yan, showbiz tayong konti. Panag-inip lang pala, hindi pa pala naman totoo. Pero matindi po ang sakit niya. Matindi ang sakit po ni Chris Aquino. Nung kanyang ina ay namatay, mayaman ang kohuwang ko, pero walang nangyari sa maraming salapit ng mga kohuwang ko para maisulba, para maggumaling si Madam Cory Aquino. Nagkasakit si Noynoy, ex-President Noynoy Aquino. Wala ring nagawa ang yaman, ang sanlimpak na salapi ng mga Aquino na matay din. At eto nga po ngayon, ang bunso na si Chris Aquino ay nag-struggle for survival sa kanyang buhay. Lahat na po ng paraan ay ginagawa para maisalba. Again, pinapakita lang po dito, kahit paanong yaman ng tao, pagdating ng tinakdang panahon ng kamatayan, ay wala rin pong anumang tataglayin ang tao. Sa oras ng kamatayan, walang anuman madadala sa kabilang buhay. Amen po ba? Kaya, huwag po natin nagiging sanhi ng sigalot, ang mga ari-arian, ang mga mamanahin. Huwag pong maging dahilan na magkakadugo, nagkakaaway-away. Minsan, pare-pare ng mananampalataya, pinag-aawayan pa, magkakapatid na kay Lord, magkakapatid na sa dugo at laman, pero pinag-aawayan pa rin ang mga munting bagay. Okay? Lalo nga po kapag kausapin pera. Kailangan po natin ang pera. Pero hindi po dapat ang pera ang siya po kumokontrol at nagsisilbing Diyos ng ating buhay. Pangatlo pong bagdad, the third stage ng buhay ng tao, ay sa pagitan po ng kapanganakan at ng kamatayan. So, ito yung birth, ito yung death. So, mula po sa birth hanggang death, tingnan niyo po yung space, yung lawak po ng pagitan from birth to death. Ayun, nakita niyo po ito sa camera. From birth to death, yung pong time element. Yung time element na yan, mahaba yan. So kung binigyan ka ng Lord ng 70 years, yan ang sinasabi sa Bible, Psalm chapter 90, o 91, o 80 years, ayan, ang span of life mo. But again, meron pong panahon lamang na itatagal buhay ng tao. Lahat po tayo. At yun nga pong ating mga sinaunang tatanda, yung ating pong mga magulang na mga nauna na po umuwi sa Panginoon, kinuha ni Lord. Dumating sila sa 3 stages of life. At dito po sa 3 stages nito, mahalaga po na tayo nabibihis na nagagayakan po tayo ng kabanalan. Pangalawa pong paksa, pag-ibig at pagkahumaling sa salapi at kayamanan, ano po ang dulot? Kapahamakan. Sabi po dito, verse 9 and 10, ano po? Basahin muna po natin bago po yung paliwanag. Verse 9 and 10, sabi nga, ang mga nagnanasa na yumaman ay nahuhulog
sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Kapag po ang tao ay hindi marunong mangasiwa ng salapi o kaperahan niya, kapag ang tao ang nasa isip niya, magninegosyo, magtatrabaho siya, maghanap buhay siya para marami siyang pera, ano bang gusto niyang bilhin, mabibili niya, ano bang gustong damit, may susuot niya, ano bang unang sapin sa paa, may gagayak niya, ano bang gusto niyang layaw, pwede niyang sundin. Kaya kapag ang tao po, ang salapi ang nagpapatakbo ng buhay niya, walang pakundangan yan. At kung may bisyo pa, at kung ang bisyo po ng taong yan ay sugal, mahilig magsugal. Alam niyo po, diyan po sa Claros, nung isang beses po kakain kami, akala ko marami customers pila sa labas. Yung pala po ay hindi mga customers ng Claros, kundi nandun po at mga nanonood, mga tumataya sa online sabong. Nagkaroon po ng online sabong doon sa tabi ng Claros. Nandun ang dami. At nung po hindi pa nagkakaroon ng pandemic, kapag ka nakakita ka ng napakaraming parada ng sasakyan pag Sunday ng hapon, sa lugar, at nakita mo yung para merong coliseum, asahan mo na, meron pong sabong, may sugal, may tayaan. Pumipila tao sa loto. Meron gusto instant yaman, ayaw maghirap. Bakit po? Kasi nga salapi eh. At dahil po ang salapi na yan, ang nagmamaniobra ng buhay, ang nangyayari, nagkakaroon na siya ng pag-ibig sa salapi. Hindi po masama, hindi po evil ang pera. Oh, let me say this. Money is not evil. Pero the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Unang Timoteo 6 verse 10. Bakit po? Kasi gusto nila, nagaganda yung maman eh. Nalalayo sa panampalataya. Kaya, alam niyo po, marami po mga manampalataya humingi ng prayer. Pastor, pag-pray niyo po, makapagtrabaho po ako. Pastor, pag-pray niyo po. Minsan po, mga nasa frontline na ministry, mga yan. Worship leader, nag-preach na, nag-exhort, may katungkulan sa iglesia. Humingi ng prayer yan na magkaroon ng trabaho. Bakit gusto magkatrabaho? Para kumita ng pera. Para mayroon siyang pera, may salapi, para magamit sa pamilya. Ang mali lamang po, ang mabigat lamang po, marami pong mga manampalataya dahil sa labis pong paghahangad na yumaman at kumita ng maraming pera, nalalayo na sa panampalataya. Hindi mo na makita sa church pag Sunday. Hindi mo na makita na nakikipag-fellowship. Umiiwas na. At kung dadalawin mo, hindi matagpuan, nasa trabaho. At minsan, nag-work double overtime. Hindi lang isang overtime. Magdamag na nagtatrabaho. Bakit? Ang isip niya, malaki ang kanyang suswelduin kapag siya ay nag-double overtime. Walang kasapatan, walang kasiyahan pagdating sa salapi. Ang prayer po natin, mga kapatid, na ngayong gabi na sa enhancement, ilayo tayo ng Diyos. Hindi sa panampalataya, kundi ilayo tayo sa pag-ibig sa salapi. Amen po ba? Huwag nawa tayo masadlak sa kapighatian dahil nalayo sa panampalataya at napalapit ng gusto sa pagkita ng salapi at may hangaring yumaman. Mapanganib po iyan. Hindi po maaaring magsinungaling ang salita ng Diyos. Totoo po yan. Marami na dating mga masisigasig, mga init sa gawain ng Panginoon, nakawala na nang dahil sa nabiyayaan ng trabaho. Nangangako pa yan. Pastor, pag tinugon ng Diyos, ang prayer po natin, magkatrabaho po ako, makapag-abroad ako. Hallelujah, yung pong aming tithes, padadala po namin sa church. Kami na po ang magpapatiles ng church. Kami na po magpapaayos niyan. Yun po, alam nyo, hindi ako magbabanggit ng pangalan. Diretsahan po may nagsabi ng ganyan sa akin. Pero ngayon po, nawala na nga sa church, nawala na sa gawain, nalimutan na yung pangako.
Nakalulungkot po. Kaya mahirap po magbitaw ng pangako. Kapag meron kang hinihiling sa Panginoon at humingi ka ng panalangin, bago sasabayan mo ng pangako, huwag ka ng mangako. Kung meron kang kahilingan, Pastor, pag-pray niyo po na ako po ay makapagtrabaho abroad. At hindi po ako mahiwalay sa pananampalataya. Ayun! Pero wag mo nang dugtungan. At kapag po ako'y pinalad, kapag ako'y nakapag-abroad, Pastor, pangako ko po sa church natin, kada buwan, meron po akong padalang tithes. Mapanganib. Dahil ikaw ay susubukin sa iyong binibitawan salita. Mas maganda pa, gawin muna ang gusto mong gawin para sa gawain ng Panginoon kaysa sabihin. Amen po ba? Nandoon, tumitingkad yung atin pong dangal. Hindi sa ating paghahangad ng salapi at pag-ibig sa salapi. Kundi tumitingkad yung ating dangal bilang Kristiyano. Amen. Hallelujah. Sabi nga po dito, atin pong bigyan pansin, money and wealth do not bring contentment. May 4 na dahilan po kung bakit ito ay totoo. May katotohanan po ito. Money and wealth, hindi po nagbibigay ng contentment. Why? 1, ang salapi ay nagsisilbing tukso at inaalipin ang tao. Amen po ba? Marami po talaga. Tingnan niyo po si Michael Jackson. One time nakita ko po sa Facebook, yung po kanyang biggest concert. Ito po ay sa isang malaking field. Ang daming tao, ang lalaki po ng mga screen, para lamang po mapanood siya. At kapag po konting indak lamang, konting kislot ng balikat, konting ganun ni Michael, tilian na po. Naghahagisan ng kanilang mga gamit sa katawan. Tinitilian si Michael Jackson. Pero itong mayamang artist, singer na ito na sumikat ay namatay din na walang nagawa ang kanyang milyones na salapi. Elvis Presley. Sa mga senior citizen po ngayong gabi, kilala po ba natin, tatandaan si Elvis Presley. Nagpasikat ng awit na, love me tender, love me sweet. Ha? Talaga naman, hinangaan, sambahin. Wala din po. So marami pong ganun. Ang salapi ay nagsisilbing tukso at inaalipin ang tao. Kaya yung iba naman po, Kristiyano na nga, wala po akong tutukuyin, word of God po ito. Ang iba po, hindi masiyahan kung ano na yung pagpapalang binigay ng Diyos sa Kanya. Inangat ka na ng Panginoon sa iyong trabaho, nagkaroon ka na ng magandang katungkulan, pero hindi ka pa rin masiyahan. Gusto mo pa rin higitan at humigit ang iba, higitan mo yung iba, lampasan mo yung iba, at hindi ka masiyahan kung ano yung biyaya ng Panginoon sa iyo. You keep on elevating yourself. And you forgot that there is something you are missing. Na hindi mo napansin, unti-unti nawawala ka na sa dati mong init ng paglilingkod at ginagawa sa Diyos. Ang nangyayari na lamang, kung kailangan ka na lang libre, kung kailangan ka na lang walang trabaho, kung kailangan ka na lang ginusto, yun na lamang. Ay nakalulungkot po. Hindi dahil sa pag-ibig tayo naging tao. Nang dahil sa pag-ibig sa salapi, ikaw ay nalayo kay Kristo. Ang sakit, di po ba? Okay. So, pangalawa po. Ang tao po maraming salapi, yung kanina, balik ko sa letter A. Ang tao maraming salapi ay magagawang bilhin ng anumang magustuhan kapag ginusto niya. Ayan. Kaya naman po yung tao, meron mga tao gusto maraming pera kasi po, ano bibili niya, kung ano gustong bilhin. Yung iba po, maraming pera, kaya sabi, ayan, mag-around the world na tayo. Marami tayong pera, mag-around the world. Makapupunta kahit saan lugar na ibigin niya. Tinan niyo po, Pastor Goody po ay nag-post. Pastor Goody, good evening.
Sabi ni Pastor Goodyear sa kanyang Facebook o Messenger, meron pa pong isang slot na pwede pong sumama sa amin sa Boracay. Libre po lahat. Kung nais niyo po sumama sa Boracay, libre po ito. Wala kayong gagastusin. Ang petsa po ng pagpunta ay February 29, 30 at 31. Hindi ko po alam kung kailan na nagdagan ang February. Alam ko meron 29. Pero yun po yung nagbibiro po ang pastor. Hindi po siya seryoso doon. Pero meron po kasi ang tao, gusto mo yung meron kang nasisiyang ka sa marami bagay. Pero, tandaan po natin, sabi nga, magagawa ang anumang ibig gawin dahil sa salapi. Mapagaganda mo bahay mo? Dahil may salapi ka. Mapaayos mo ang bakuran mo? Kasi may pera ka. Makabibili ka ng sasakyan? Kasi may pera ka. Makapagpapagawa ka ng malaking bodega ng iyong kabuhayan? Kasi may pera ka. Makakapag-abroad ka around the world? Kasi may pera ka. Ganun po siya. Let it be. Ang salapi ay may kakayanan, maudyukan at gumawa ng masamang pagnanasa. Ayan po. Inulit ko po, ang pag-ibig at pagkahumaling sa salapi at kayamanan, ang idinudulot nito, kapahamakan. Ang salapi ay may kakayanan, maudyukan at gumawa ng masamang pagnanasa. Kaya bakit po mayroong nang-hold up, may mga nagnanakaw, bakit po mayroong mga nang-hostage, na pinaparansom yung in-hostage nila ng ganong halaga? Bakit po mayroong mga na-involved sa illegal drugs? Pera. Maraming masamang gawain. Note, some of the foolish things money can cause. Ilan po mga bagay na kamangmanga na pwedeng gawin ng pera? One, yung po maraming pera, kaya niyang gawin yung kanyang closet, yung kanyang aparador, yung kanyang dresser, damitan. Siksikan na ang damit sa dami. Hanggat may nakikitang modernong uso o yari ng damit, bibilin kahit hindi niya kailangan. Kuha, nahilig kang mangolekta ng gusto mo, pero hindi mo talaga kailangan. Yung want, nangingibabaw sa'yo, dahil may pera ka, your want, hindi yung need. Kaya meron po, alam si Imelda Marcos, ay wag mo magagalit sa akin po yung mga loyalista ni Imelda, extravagance sa pananamit, di po ba? Yan po, in-expose po yan, nagkaroon po ng tinatawag na gallery, nakadisplay po lahat ng mga damit ni Imelda Marcos noon, mga sapatos na libo ang terno ng sapatos, at yan ay nilagay sa museum, pinupuntahan ng mga tao, at ito pong isa ring foreigner na siya po yung mayaman. Marami po silang mga ganyan bagay. Extravagance in clothing. Extravagance in eating. Alam niyo po, ang manampalataya, dapat kontento tayo kung ano mang pagkain meron tayo. Salamat po kung kumakain ka 3 beses ang araw at meron kang iuulam na isang ulam sa bawat pagkain mo. At kung nakakaroon ka ng 2 ulam, salamat din sa Diyos, may 2 ulam ka. Mantakin mo, meron kang pritong galunggong, meron kang sinigang na galunggong, salamat! Meron kang 2 galunggong na uri ng ulam. Di ba? Natatluhan pa. Meron ka pang inihaw na galunggong. Umaga, pritong galunggong, tanghali, sinigang na galunggong, at sa gabi ay inihaw o prito. At alam niyo po, saan ka makakakita ng extravagance ng kainan? Pumunta ka doon sa mga, dati po na smorgasbord. Pero ngayon po, yung po mga eat all you can. One time na sa Ross Boulevard kami, sa Medical po ng Mall of Asia, may kainan po doon. I forgot the name. Ang dami po, ang haba ng lamesa po ng mga pagkain. Seafoods, meat, chicken, pork, beef, and then vegetable, tapos po isang area, lahat naman po ng salad, lahat po ng mga noodles, nandoon din. Kompleto, ang dami. At bibigyan ka ng 3 hours
3 oras. Pagpasok mo, 3 hours, babayad ka. Dahil kumain ka na ng kumain hanggang gusto mo. So kung mahilig kang kumain, ay hindi ka lugi sa babayaran mo sa dami ng pagkain. Meron pong ganyan, mga extravagance in eating. Bili ng pagkain, luto ng pagkain, iimbak sa ref. Hindi naman makakain na. Ang iba pong kasama mo sa bahay, isang kainan lang. Pag inirep mo, inimbak mo, iluto mo muli, painit mo, ayaw na. Oh? At meron po dyan, nagmimintas pa, nagreklamo pa, may ulam na nga, nagreklamo pa. Samantalang ang daming halos walang makain. So, ganyan po klase, ano po? Well, I think, puputulin po natin ang ating pong pinag-aaralan at meron po tayong Bible trivia, ano po? By the way, yung po mga winners po noon, ay hindi lang po nailabas last Sunday po sa church yung mga premyo nyo, pero this coming Sunday po, we still allowed 30% ay mayuwi nyo na po yung premyo. At yung po mga taga-malayo ay ipadadala ko po sa inyo yung premyo. Ito po ating Bible trivia tonight. Ano po? Okay. Brother Paul, pakita mo yung Bible trivia. Ayan po, isa sa mga aklat na isinulat ni Apostol Pablo, ito po. Ano po ang pangalan ng book na ito, aklat na ito, na isinulat po ni Apostol Pablo? Ayan po, may 7 letra. Ayan po, ang isang letra, nakalagay po ay letter M. Sagutin niyo po yan sa wikang Tagalog na pangalan, hindi po English. Kasi pagka po English, makukulangan na po yung box. So ano po yung book na sinulat po ni Pablo na meron pong 7 letra at isa pong letra dyan ay letter M. Ayan, sige po. Tingnan niyo po sa inyong table contents na inyong Bible, ang mga sinulat po ni Paul, at pag nakita niyo po dyan, ano bang sulat yung ang panglima ay letter M. Ayan. E di may send na po ninyo sa comment section ang inyong sagot. Inuulit ko po, anong book ito na sinulat ni Pablo na meron pong 7 letra at ang isa pong letra, pang-5 letra ay letter M sa Tagalog. Okay? Sige po. Send po kayo na inyong sagot. Well, mga kapatid, medyo nakakaranas po tayo ng mabagal
na internet dito po sa church. Kaya yun po mga sagot po ninyo, medyo mabagal po ang pasok. But anyway, sabi po ng ating multimedia personnel ay i-record po itong ating announcement tonight at muli po mapanood ninyo ito. Tapos yung po mga sagot ninyo na yung pinapadala, ito po ay i-record po nila. So kahit po tapos na tayo, keep on sending your answer. And then bukas po ay magpo-post po ang multimedia ng mga pangalan na nagbigay ng tamang sagot. Okay po? So mga kapatid, itutuloy po natin ito dahil 8 o'clock na po, stop na po tayo. Itutuloy po natin ito next Thursday. Tatapusin po natin ang huling kabanata ng sulat ni Paul kay Timothy at atin pong tutunghayan ang ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 1 sa susunod pong Huwebes. So, meron na lamang pong natitira na 11 o 10 verses sa atin pong chapter 6 na pinag-aaralan. So, tutuloy po natin ito next Thursday. Tatapusin po natin ito at maganda po itong paksa na ito na tunay nga po ating unawain kung paano tayo mamumuhay na may kabanalan. Tayo po manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama Banal, salamat po sa lahat na yung mga anak na nag-join sa live streaming. Father God, tonight, sila po na mula po dito sa lalawigan ng Cavite, sa iba't ibang lugar po, Panginoon, iba't ibang bayan ng Cavite, naka-join tonight sa live streaming po ng NCWC, pagpalain po silang lahat. Ganun po, Panginoon, coming from other provinces, katulad po, Panginoon, sa Oriental Mindoro, sa gawin po ng Marinduque, ganun po, Panginoon, sa mga taga NCR, Panginoon, naka-join, sa mga kapatid po na sa ibang bansa. Salamat po, Panginoon, sa time na sila po ay nakapag-join. Prayer po namin, Panginoon, patuloy na kami po ay lumago sa iyong kabanalan na ginagayak sa amin at kami po ay matutong masiyahan, makontento kami, Panginoon, at ipagpasalamat namin ano man yung biyaya at pagpapalang kaloob mo. Na hindi kami, Panginoon, nanunumbat, hindi kami nagreklamo, hindi kami, Panginoon, nagpapabaya sa aming pong relasyon sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na huwag kami po mabuyo sa sobrang pag-ibig sa salapi ng aming panampalataya sa iyo ay amin na pong tinalikdan. Panginoon, tulungan mo yung mga anak. O Diyos, lalo nga po, yung mga anak mo na pinagpala mo, pinagkalooban mo ng tugon, nagkaroon hanap buhay, umuunlad sa kanilang kabuhayan. Panginoon, nabiyayaan ng sasakyan, Panginoon, nabiyayaan mag-abroad, nabiyayaan po ng sariling bahay, umunlad, umasenso, lahat ng ito, gawa mo po, Panginoon. Ang dalangin ng lingkod ay wag po sila, Panginoon, na maging alipin ng mga bagay na pansamantala ng sanlibutan. Di wag din po silang ihiwalay sa iyo at bibigyan ng kanilang panahon ang labis na pagkahumaling sa salapi. Masiyahan kami sa iyong pinagkakaloob kasi ang anak mo nagtatapat sa iyo, hindi mo pinagkukulang, hindi mo pinababayaan. Bayan, Panginoon, ngayong gabi, balikan po namin, nasaan na ba kami? Sa aming paglalakbay, buhay pananampalataya. Lord, hindi po overnight ang godliness. It is a process. Help us, O Lord, to really move into that process, to join with you, side by side, under the leading of the Holy Spirit. Salamat po, Ama. Bigyan mo ng maayos na pagtulog ang iyong mga anak. Mapayapa po, Panginoon, sa buong magdamag. Matiwasay na kaisipan, matiwasay na kalooban. Panginoon, ang mga may karamdaman, bigyan mo kagalingan. Lord, yung po may nangangailangan po ng normal ng blood pressure, tulad po ni Sister Melody, Father God, prayer po na yung lingkod, bigyan mo siya ng kagalingan. Doon din po, Panginoon, ang pamilya po, Panginoon, mga kapatid na Norigin, na meron pong mga pagsubok sa kanilang hanap buhay. We pray, O God, yung guidance with blessing mo. Salamat po, Ama, sa lahat po na yung mga anak ngayong gabi, gawaran po ng bendisyon at pagpapala. Atin po itaas ang ating kamay at tanggapin po ang paggagawad bendisyon ngayong gabi. At
Dahil po sa kahabagan kagandahan loob ng Diyos, sumainyo masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos Ama sa langit, pag-ibig, pagliligtas, kagalingan, kaloob ng ating Panginoong Jesucristo, kalakasan, kaaliwan, patnubay ng Espiritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, tayong lahat po maraming sabi ng Amen. Amen. Palapakan po natin sa Lord. Good night po. Bukas ng gabi po ay live streaming tayo ng ating prayer and worship night. So send lang po kayo ng inyong sagot sa Bible Trivia at ipopost po ito ng ating multimedia. Inyong pangalan, pagtama inyong sagot. Siyempre po, Saturday po ay Children's Church live streaming din. And on Sunday, dalawa po yung ating service. Muli, meron po tayong first service, live streaming na rin po at allowed po ang 30% na fully vaccinated. Okay? Para po makapasok kayo. Sa first service po, speaker po natin, I think si Pastor Aye Buragay. Second service po, Pastor Esther, live streaming pa rin po tayo. So God bless you po and good night everyone.